Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Eternity mindset. Napakahalaga po ng ating pag-iisip. At ang Biblia sinasabi na dapat magkaroon po tayo ng isang kaisipan na nakatuon po doon sa eternity. So, ano bang ibig sabihin po noon? Ibig bang sabihin ay hindi na natin iisipin yung mga bagay na panlupa? Hindi po. Ang ibig sabihin lamang po noon ay dapat pahalagahan natin yung mga bagay na eternal. At yung pagkakamali po ng prodigal son sa pag-aaral po natin doon po sa Gospel of Luke chapter 15 ay diyan po nagsimula. Yung mali po yung kanyang pananaw sa buhay. Napakahalaga po kasi ng pananaw. Sabi sa Luke 11 verse 34, ang iyong mata ang ilawan ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. So, dito po makikita natin napakahalaga po ng tamang pananaw sa buhay. Lagi po nating iisipin na sa buhay na ito, napakahalaga po nung tinatawag na perspective o yung pananaw natin sa buhay. Ngayon, bakit napahamak yung prodigal son? Unang-una po, lagi nating iisipin na katulad niya ay gumagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Yun po yung kanyang matinding pagkakamali. Mas pinili niyang lumayo sa kanyang ama. Marami sa atin, ganun po ang atin pong kadalasang mga desisyon sa buhay. Hindi naman po yan darating sa atin ng biglaan, pwedeng unti-unti po yan. Kasi po marami sa ating lubusang nagtitiwala sa ating sariling husay, galing at talino kaysa manalig sa ating Diyos. Kaya marami pong tao talaga nakakagawa ng mga ganitong desisyon sa buhay na nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Pangalawa po, makikita ninyo yung pong pananaw sa buhay na uunahin yung pansumandaling kaligayahan na ang dulot ay kapahamakan. Mas gusto po ng tao yun. Yung liligaya kang panandalian lamang. Pero pagkatapos noon, hindi ka aware na marami pala itong idudulot na kapahamakan sa ating buhay. Kaya kadalasan marami sa atin ang ganoon. Nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay dahil mali yung pananaw natin sa buhay. At malinaw po ang sabi ng Biblia, yung mga taong wala pang pananalig sa Diyos, sa Ephesians chapter 4 verses 18 and 19, nadirimlan yung kanilang pag-iisip. Kaya kailangan magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat po hindi nakatuon sa pansumandaling kaligayahan yung pong ating pag-iisip. At nakita ko rin po yung pangatlong pagkakamali ng prodigal son, na madalas meron din po sa maraming tao ngayon, yung kawalan ng vision. Wala po siyang vision o pananaw na malayo sa kanyang buhay. So, nagsisimula kasi yan sa tamang pagkakilala natin sa ating sarili. Kung alam natin na tayo importante sa paningin ng Diyos, at alam natin na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay, magkakaroon tayo ng magandang pangitain sa buhay or vision. Yung mga taong wala pong vision, magsisettle lang sila doon sa kanilang pansumandaling kaligayahan, yung tinatawag na layaw ng laman. At yung pong nangyari doon sa prodigal son, inuna niya yung nag-a-appeal sa kanyang flesh, yung mga bisyo, na sumisira ng vision ng isang tao sa buhay. Kaya ang tanong ko po sa inyo, kayo ba ay merong vision sa buhay o kayo ay nakokontrol ng inyong bisyo?
So, ang bisyo po sa panahon natin ngayon, hindi lamang po yan yung tinatawag na alak, sugal, sigarilyo, drugs, hindi po. Marami po sa atin ang kontrolado ng mga bisyo o maling gawain na kung saan tayo ang nakokontrol nito. Ano po, hindi po yung tayo ang kumukontrol sa kanila. So anything na nagko-control sa iyong isipan, mga ginagawa mo paulit-ulit, na naaalipin ka na, hindi ka na makatakas, bisyo din po ang tawag doon. Kaya sa buhay na ito, mahalaga, hindi tayo makontrol ng bisyo, kundi dapat po tayo'y kontrolado ng vision, nung pangitain na ipinapakita sa atin ng Diyos na tayo ay dapat lumakad dun sa magandang plano na inilaan ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So, ano ba ang tamang perspective sa buhay? Unang-una po, wag na wag kang lalayo sa Diyos. At wag mo nang hintaying mapahamak ka pa. Ano po? Bago lumapit sa Diyos. Marami kasing tao, ganun yung mindset eh. Kung kailan napahamak sa kalalapit sa Diyos. Kung kailan nahihirapan na sa kalalapit sa Diyos. Pwede naman na sa umpisa pa lang, huwag ka nang lalayo sa Diyos. Mahalaga po yung ganong pananaw sa buhay para hindi nating maranasan yung pagdurusang dinanas nitong prodigal son. Ano po? Pangalawa, tanawin ang buhay ng may vision at direction mula kay Lord. So, ang tanong ko po sa inyo, bakit ba tayo nagpe-pray araw-araw? Bakit ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Simple lang po, dahil gusto nating makakuha ng direction at vision mula sa Panginoon. Kaya tayo nananalangin, ano po? Napakahalaga po noon kasi ang pangako ng Panginoon sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Every day po dapat yung communication natin kay Lord para hindi tayo maligaw. At higit sa lahat, sabi sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. So maraming tao napapahamak dahil po sa kawalan ng vision. Kaya tanawin natin yung ating buhay ng may vision at guidance mula kay Lord. Panghuli, huwag tayong magpapadala dun sa pansamantalang kaligayahan na ang dulot ay kapahamakan. Mag-iingat po tayo doon. Katulad nung prodigal son, nadala siya doon sa pansamantalang kaligayahan. Lumilipas po yun. Ang sabi ng Biblia, dapat ituon daw po natin yung ating paningin sa mga bagay na di nakikita. Yung mga bagay na eternal. Kasi yun daw po ay pang walang hanggan. Ano po? Ibig sabihin sa buhay na ito, ini-encourage tayo ng Lord na tanawin natin ang buhay ng malayo. Ano po? Dapat yung eternal mindset taglayin nating mga Kristiyano. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At naunawaan namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng eternity mindset. Ito po ang babago sa aming buhay. Ito po ang magpapakita sa amin ng iyong magandang plano sa amin. Ito po ang magpapakilala sa amin kung sino kami sa iyong harapan bilang mga anak ng Diyos. At may inihanda kang magandang buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng aming tinanggap. Purihin ka. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.